Isang nakabibinging sigawan ang nagpagising kay Kylie mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Nang imulat niya ang mga mata niya, napabangon siya agad nang makitang nasa hindi pamilyar na lugar siya. Nang masdan niya ang paligid, ay natulala siya nang mapagtantong nasa loob siya ngayon ng isang silid. Transparent ang pader ng silid na ito, kaya naman kitang-kita niya ang mga kaganapan sa labas. Kitang-kita niya ang mga mayayamang tao na nakatingin sa kanya. Nalaman niya na mayaman ang mga ito dahil sa suotan pa lang nila, pati na rin sa mga alas na suot ng iba sa kanila. May iba rin na may bitbit na mamahaling gamit, pera at kung ano-ano pa. Kaya nakumbinsin niya agad ang sarili na mayayaman nga itong mga taong nakatingin sa kanya. Ang kanya ngayong ipinagtataka ay kung anong ginagawa niya sa lugar na ito. Paano siya napunta rito? Bakit nasa silid siya? At bakit maraming nanonood sa kanya? Para saan ba ang lahat ng ito? Magsasalita na sana siya para humingi ng saklolo nang isang tunog ang marinig niya. Napakatinis ng tunog nito, kaya napatakip siya agad sa kanyang magkabilang tenga. Nang alisinan niya ang kamay niya, ay isang boses ang narinig niya. Nagmumula ito sa mga speaker na nasa 4 na sulok nitong silid. Pinakinggan niya ang sinasabi ng taong yun na nagsasalita. Habang nakikinig rito, ay hindi niya mapigilang kabahan at mataranta. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Parang kagaya lang ito sa isang palabas na napanood niya, kung saan kinulong ang bida at pinaglaruan ito ng mga taong maraming pera. Halos maluha siya sa nalaman niya. Hindi niya akalaing nasa isang palaro siya ngayon, kung saan buhay niya ang nakataya. Kung hindi siya mananalo rito, ay hindi siya makakalabas ng silid na ito at hindi siya makakasali sa ibang laro bago siya tuluyang makalabas sa lugar na pinagdalhan sa kanya. Pambihira. Yun lang ang nasabi niya habang nakangiti sa kanya ang mga taong nasa labas. Ang mga taong yun, sila ang bumoboto kung sino sa dalawang manlalaro sa loob ng silid ang mananalo. Dodoble ang pera nila kapag nanalo sila. Kapag natalo naman sila, edi talo sila. Ngunit wala lang naman sa kanila ang pera. Ang mas mahalaga lang sa kanila ay ang ma-entertain sa mga manlalaro na pinapanood nila. Napangisi na lang si Kylie nang malamang isang babaeng kaedaran rin niya ang makakalaban niya. Ang pangalan nito ay Leia. Kakapasok pa lang nito ng silid. Nakayuko ito. Natatakot ito. Hindi ito nagsalita nang magtama ang mga mata nila. Nakatitig lang ito sa kanya na labis niyang ipinagtataka. Sinubukan niyang kausapin ito para sa magiging laban nilang dalawa. Kinukumbinsi niya ito na kung pwede ay wag silang gagamit ng kahit na anong armas na ibibigay sa kanila. Ngumiti siya rito. At ngumiti rin ito sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula na ang laban nila. May tig-isang gamit sila na bumagsak sa mga tapat nila. Ang sa kanya ay espada, habang kay Leia naman ay baril. Napalunok ng laway si Kylie nang makita yon. Hindi niya inasahang yun ang ibibigay sa kalaban niya. Napaka-unfair nito para sa kanya. Dahil pang malayuan ang baril. Kaya siya nitong tamaan kahit na nasa malayo siya. Habang ang espada naman na hawak niya ay magagamit lang niya kapag nalapitan niya ang kalaban. Walang kumikilos sa kanila sa nakalipas na 5 minuto. Tumatakbo ang oras. May 1 oras lang sila para tapusin ang laban. Dahil kung hindi, parehas silang mamamatay sa loob ng silid na yon. Nakangiting nilapitan ni Kylie si Leia sa pag-aakalang
Natatakot ito sa sitwasyon nila. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang malapitan niya ito. Hindi nga nito ginamit ang baril na binigay sa kanila, pero may hawak palang kutsilyo si Leia. Ito ang ginamit nito para saksakin siya sa balikat ng malakas. Pagkabunot ng kutsilyo ay tinulak niya ito agad palayo sa kanya. Sinipan niya ang baril papunta sa pinakasulok ng silid. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada at hinawakan ito ng mahigpit para ipangprotekta sa sarili niya. Hingal na hingal siya dahil sa sobrang kaba. Hindi niya inasahang ang babaeng yun pala ay may tinatagong kademonyohan. Mukha lang itong maamong dalaga sa malapitan, pero sa loob nito ay isang baliw ang tinatago nito. Isang baliw si Leia. Hindi gaya kanina, hindi na ito nakasimangot. Nakangiti na ito sa kanya. Tuwang-tuwa ito dahil ang mga manunood sa labas ay nakasuporta rito. Nainis naman siya dahil doon. Dahil wala ni isa sa mga tao sa labas ang bumoto sa kanya. Nakakatawa. Nakakatawa ito para sa kanya. Dahil hindi alam ng mga tao sa labas kung sino ang dapat na iboto nila. Mga walang utak. Pulong niya. Napaihip siya ng mahina bago ngumisi. Hinubad niya ang t-shirt na suot niya at ginamit itong panali sa sugat niya sa balikat. Inindan niya ang sakit. Wala na siyang pakialam kahit na sando na lang ang suot niya. Kung mamamatay rin naman siya rito, bakit pa niya iisipin ang sasabihin ng iba? Ilang sandali pa, tinawanan siya ni Leia. Naghubad rin ito ng t-shirt gaya niya. Ngunit ang kaibahan nga lang, wala na itong suot ngayong pang itaas. Nakahubad na ito. Kaya naman, kitang-kita na ang dibdib nito. Nalabis namang ikinatuwa ng mga manunood. Tumakbo ito sa isang direksyon na labis niyang ikinabigla. Kinuha nito ang baril. Ikinasa ito ni Leia at itinutok sa kanya. Gulat na gulat si Kylie dahil sa ginawa ng kalaban niya. Sa kabilang banda, natatawa siya. Dahil wala nang bala ang baril. Tinanggalan na niya kanina. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leia. Ipinutok naman agad ni Leia ang baril. At gulat na gulat ito nang malamang wala na itong bala. Kaya wala na itong ibang nagawa kung hindi gamitin ang natitira nitong armas. Ang kutsilyong pinangsaksak nito sa kanya kanina. Pangiti-ngiti lang si Kylie habang lumalapit kay Leia. Maya-maya pa ay inatake na niya ito ng espada. Naputulan agad niya ito ng kamay. Sinunod naman niya ang kabilang kamay nito. Matapos yun ay ang magkabila naman itong paa. Nang matumba ito ay pinugutan niya naman ito ng ulo. Hindi pa siya nakontento at pinagpira-piraso pa niya ito. Nang matapos ay hinagis niya ang espada sa isang sulok ng silid at isang manunood sa labas ang tinamaan niya sa kanang mata. Kasunod nun, tumunog ang hudyat na tapos na ang laban nila. Ngumiti muna siya bago kinuha ang t-shirt na hinubad ni Leia. Sinuot niya ito. Bago lumabas ng silid, ay kinuha niya ang espada at pinagpapatay ang mga mayayamang tao na masayang nanunood sa kanya kanina. Basang-basa na siya ng dugo habang naglalakad papunta sa bagong kalaban niya. Takot na takot naman ito nang makita siya. Kilala siya nito. Alam nito na isa siyang mamamatay tao.